Magandang araw po sa ating lahat, mga ka-construction, mga ka-iron works. Sa araw po na ito ay atin namang ibabahagi ito pong metric system at English system, at i-apply po natin ito sa basic construction o ito pong mga sukat, ito pong metric and English system. Dahil dito po sa atin sa Pilipinas ay kalimitan po natin ginagamit yung English system, lalo na sa construction, sa pagsusukat. Yung atin pong mga karpintero, di ba, pag kayo po ay may pinapagawa sa inyong mga bahay, pag gumagamit po sila nitong metro na to, ang kalimitan po nilang ginagamit, katulad din po nito sa measure tape, ay inches po or centimeter. Katulad po nitong paggamit po ng metro, ang ginagamit po nila ay centimeter, ito po centimeter at inches. Pagka naman po sa mga ironwork, steel window, kapag gumagawa po sila ng mga bintana, centimeter, inches, feet, ganyan din po ang pang-convert nila. Yung iba naman pong mga ironworks, ang pag-compute po nila ng mga aluminum windows ay per square foot. Dito po sa conversion po ng English and metric system, ay yung po kasing metric system ay naka-decimal point po siya. Unlike po sa English or imperial, pag sinabi pong 1 inch, pag kinonvert mo po yan sa decimal, 2.54 centimeter. Yan po yung sakto na sukat po ng 1 inch. Pag kinonvert mo naman yan sa feet, ayan, makikita po natin 0.08, apat na 3 feet. Pag sa diameter, 0.254 diameter. Pagka sa meter, 0.0254 meter. Dito naman po sa 1 feet, pag kinonvert mo yan sa centimeter, ayan po 30.48 centimeter. Pag sa inch naman po ay 12 inches. Yung 1 meter naman po ay 1 centimeter. Ayan. So yan po yung pagkakaiba ng metric at English system. Doon naman po sa ating metric system, mga kaibigan, ito po yung katulad po sa pagkuha po ng haba o length. Yun pong 1 kilometer ay 100 meters. Yung 1 meter po ay 100 centimeter. Yun naman pong 1 meter ay, pag kinonvert mo yan sa millimeter, ayan, 1,000 millimeter. Yung 1 centimeter ay 10 millimeter. Doon naman po sa mass, applying science and math, at i-apply po natin ito in connection sa construction services. Halimbawa, kayo po ay bumili ng 1 kilong pintura, ang bigat po niyan ay, pag kinonvert mo sa gramo, ay 1,000 grams. Pag bumili po kayo ng 1 gramo, ang centigramo naman po yan 100 pag kinonvert mo yan. Ang 1 gram naman po 1,000 milligrams. Sa volume naman po, mga kaibigan, halimbawa ito, tayo po ay may pipinturahan, ito po ay ito shield po na pintura, ito po ay 4 liters. 4 liters po yung ganyang kalaki. Ibig sabihin po ng mass, ito po yung volume. Kung ano po yung nilalaman po ng ganito kalaki. Kalaking galon, 1 gallon po kung tawagin. Sa alcohol naman po ito po ay 500 milliliter. Ayan. Yan po. Ganyan po yung conversion po kung i-apply po natin sa construction. So, yan po yung marami nga pong nalilito dito po sa metric
at English system. Ganito po yung English system, pag sinabing 1 pulgada, 1 inch, sa sentimetro po yan, ang eksakto po niyan, na conversion niya, 2.54 centimeter, yung metriko. Yung isang talampakan, o sa English ay 1 feet, pag kinonvert mo yan sa centimeter ay, ayan po, 30.38 centimeter. So, i-apply naman po natin sa pagkuha po ng lote. Halimbawa, meron pong magpapagawa ng bakod. Paano po natin makukuha yung sukat? So, halimbawa, ganito po yung rectangle po yung hugis ng lote. Halimbawa, ganito po sa ating illustration. Kung 9 meters po dito yung lapad niya, ang length po niya ay 16 meters. Para makuha po natin kung ilang square meter o metro kwadrado po o yung total square meter po nito, i-multiply po natin itong 16 meters sa 9 meters. So, gamit po ang manual calculation or calculator, pag minultiply mo ang 16 metro by 9 meters, ang total po ng square meter ay 144 square meter. So ito na po, makikita mo na kung gaano kalawak yung halimbawang ito yung sukat ng lote mo, residential lot. Pag 144 square meter, makukuha mo na kung gaano karami ang ipapaikot mong materyales, concrete man po ito, steel, dito sa illustration lot na ginawa po natin. So yan po yung application po ng English or imperial system at metric system sa construction. Mapa-volume po yan, mass, katulad po na sinabi ko, yung length and volume. Yung pong mass naman po ito, gaano yung bigat po, yung gramo. Halimbawa, kung 1 kilogramo, 1,000 grams po yan. Kung 1 litro po yan, yan po, gaya po nito 4 liters, ito naman po ay half liters. So, yan po ang conversion po at application po ng English system at metric system. So pareho po na nagagamit po itong dalawa, metric system at English system. Sa pagsusukat naman po ng mga lote, katulad po ng mga surveyor, pagkuha po ng coordinates, nagagamit po dito kalimitan po ang metric system dahil yung eksaktong punto, decimal point, halimbawa may hahanapin kang lote, nandito ka sa Laguna, pupunta ka po sa Maynila, dahil high-tech na po ngayon, through apps, coordinates, pag ipinin mo o itinype mo sa Google o doon sa app po ng coordinates app, malalaman po natin kung nasaan yung lugar. So yan po ang kahalagahan ng metric system sa engineering, dahil lalo po ngayon high-tech na po tayo, madali po nating makita o malukit po ang isang geographical area. Gamit po itong English and metric system kung i-apply po natin ito sa construction services. So yan po, kung kami po ay nakapagbigay po sa inyo ng kaalaman, dahil ang layunin lamang po ng segment na ito, ang Albatros Construction, ay FYI. Dagdag kaalaman po lalo na po sa mga beginner po sa construction o sa larangan po ng industriyang ito, ay kung kami po ay nakapagbigay po ng kaalaman sa inyo, ay huwag mong kalilimutang subscribe po ang aming channel. Hanggang sa muli, magandang araw po sa ating lahat.